Hi, kumusta po kayo? It's me, Joven, and welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang importanteng bagay para sa ating mga alagang pusa. Ang tamang cat food para makatulong sa kanilang urinary health. Alamin natin kung ano dapat nating tingnan sa cat food, bakit mahalaga ang sapat na pag-inom ng tubig, at paano natin masusuportahan ng healthy urinary ng ating mga alagang pusa. Tandaan, ang pagkain ay bahagi lamang ng pangangalaga at hindi garantiya na maiwasan ang urinary tract infection. Kung may hirap o may sakit sa pag-iyang inyong alagang pusa, ay mas mabuting kumonsulta sa veterinarian. Kaya kung mas gusto mong maging healthy at happy ang iyong fur baby, samahan niyo ako hanggang dulo ng video. Itong mga ipapakita ko palang mga cat food ay mga most recommended ng mga veterinarian at yung mga pagkain na to ay hindi po siya sponsor. Yung unahin natin na cat food ay itong Monelo. So ito yung Monelo. So yung benefits na nibibigay nito, discuss na lang din natin yung mga iba pang benefits bukod sa sa healthy urinary tract na nakalagay dito sa kanyang label. Yung isa pa ay contributes to clean and healthy teeth. So tama naman lahat ng cat dry food ay nakakontribute siya ng clean and healthy teeth kasi 'di ba? Kahit hindi sila nagtutoothbrush, ito yung isang bagay na para maiwasan yung pagkadumi ng kanilang ngipin. Yung isa pang benefits niya ay beautiful and healthy skin and hair. Kasi yung flavor nito ay salmon and chicken. Ito yung isang nire-recommend ng mga veterinarian. Ito pa yung isang nire-recommend ng mga veterinarian. Itong special cat food, natanggal lang yung yung label niya dito kasi nabuksan na. So itong cat food na to ay all stages. Yan nakalagay dito. Tapos yung benefits na makukuha dito ay high digestibility and high palatability ang nakalagay and soft shiny coat. Ang flavor pala nito ay chicken and turkey. Bakit nire-recommend ito ng mga veterinarian? Kasi yung sodium content niya ay mababa. So, dalawang klase ito. Ito naman yung isa. Yan, so, yung nakalagay ay urinary. So, para ito sa mga mga pusa na nagkaroon na ng UTI. Ito yung nire-recommend ng mga ibang veterinarian para sa kanilang maintenance. Mamaya sasagutin ko yung yung tanong na pwede bang pakainin ng urinary na cat food yung mga normal na cats. Ito pa yung isang cat food na most recommend ng mga veterinarian. Medyo mabigat siya. Ito. So ito yung Smart Heart. Ang flavor nito ay chicken and tuna. And yung nakalagay dito, complete balance nutrition. And yung benefits na makukuha dito ay healthy heart. So maganda yung ng heart. Maganda yung sa benefits ng heart. Triple DHA enhancement. And to pa? Better care for healthy life ng ating mga alagang pusa. Kaya nire-recommend nito ay mababa din yung kanyang sodium content. At meron pa yung itong pinaka-most na recommended ng mga veterinarian. Itong Freya. Premium cat food pala siya. Yung flavor nito ay chicken and salmon. Ang benefits niya makukuha niya nandito sa side. Ayun, complete and balanced formula. Improve eyesight. Okay, so mas lilinaw siguro yung kanilang paningin. Rich in antioxidant. Bone and joint and teeth development. So maganda rin siya sa kanilang mga bones. Stool odor control. So pag ito yung pinakain nyo ay malilisen yung amoy ng poop ng inyong mga alagang pusa. Lastly, hair ball reduction and optimal brain function. So marami siyang benefits pala ito. Sa mga magtatanong pala, sa mga magshi-shift ng kanilang pagkain, ay merong mga guides dito sa likod yung level ng ng cat food. Meron siya dito kung paano yung transition. Kung gusto mong malaman kung paano yung proper, meron din akong video niyan. I-search mo na lang sa aking channel. Ito yung dahilan kung bakit ito yung isa sa pinaka-recommended na cat food ay ito yung mga laman niya. Yokai extract, cranberry, which is yun yung isang source na nakapagbakaling sa mga UTI. Yun. Salmon na maganda sa hair and coat ng ating mga alagang pusa. Brown rice, alam naman natin yung brown rice, di ba? Mababa siya sa carb, kaya ang nilagyan natin dito ay brown rice.
And also barley. Ayan, so mayroon siyang barley. Ayan o. And also chicken yung flavor niya. At higit sa lahat ay mababa yung kanyang sodium content. At ito yung pinaka number 1 ko na most recommended ng lahat ng mga veterinarian. Pero medyo mas mahal siya compared dun sa mga nabanggit kong mga cat food kanina. Pero ito ay pinakasulit at talagang makakatulong ito sa inyong mga alagang pusa. Itong Royal Canin. Ayan. So Royal Canin, no? Yung ano pronunciation niya. Siguro nanibago kayo kung first time yung marinig yun. Ang pronunciation pala niyan ay Royal Canin. Di ba nakakatawa? So ito ay meron siyang mga iba't ibang mga nakasulat dito. Meron yung Persian, yung para sa basta mayroon siyang iba-iba yung naka-label dito. Ang meron kami ay itong hair and skin. Yan, so from the word hair and skin, so ito ay nakakatulong sa kanilang healthy skin and shiny coat. So more on siguro to, yung flavor niya ay salmon, no? Kasi yun yung main source para maging maganda yung kanilang coat and hair. At ito pa yung isang Royal Canin na meron kami, itong urinary. Ito naman ay para sa mga meron ng maintenance na mga nagkaroon ng urinary tract infection na alaga nating pusa. Nirereseta naman ito ng ng mga veterinarian kung kailangan na nilang kumain ng ganito. Meron pang isang urinary, ang kulay naman nito ay gold, ang tawag doon ay SO. Wala kami nung dry food, meron kami nitong pouch. Ayan, so ganito yung nakalagay pag SO, urinary SO. Gaya ng sinabi ko kanina, ito ay nirereseta ng mga veterinarian sa mga nagkaroon na ng mga urinary tract infection, sa mga severe or mild, depende sa case ng inyong mga alagang pusa. Yung mga pagkain pala na cat dry food na pang-urinary, usually nire-reseta ng mga veterinarian ng mga 3 months. So 3 months nilang consistent na kakainin. Sasabihin naman nila kung hanggang kailan matatapos or hanggang kailan ninyo papakainin ng urinary ang inyong mga alagang pusa. Ngayon naman sasagutin ko yung nabanggit kong tanong kanina, kung okay lang ba na papakainin yung ating alagang pusa ng mga urinary na mga cat food para maiwasan yung magkaroon sila ng urinary tract infection. So ayon sa aking research ay hindi pwedeng pakainin yung mga normal cats ng mga urinary tract na cat dry food. Yan. So bakit? Dahil hindi siya complete nutrients. So baka magkaroon pa siya ng mga ibang complications sa kanilang katawan pag ito yung ipakain nyo na, which is ito ay para sa mga maintenance na nagkaroon na ng mga pusang may urinary tract infection. Flex ko lang yung alaga namin na pusa dito sa aming shop. And Taki, say hi Taki, 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 Taki. Ayan o, sagana siya sa pagkain kaya malaki siya. Ayan o, ang laki. Babanggitin ko lang din yung mga ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng urinary tract infection ng ating mga alagang pusa. Yung una, yung maling diet ng ating mga alagang pusa. Hindi maganda yung quality ng ating pinapakain sa kanila. Pangalawa ay hindi sila umiinom ng tubig. So dapat bantayan natin yon. Dapat meron silang malinis na inumin araw-araw. Lagi nating palitan kasi yun ang gusto nila. Pangatlo, minsan ay nai-stress yan sila. Diba mayroong mga bagay-bagay na pinagmumulan ng kanilang pagka-stress. Halimbawa, kung palipat-lipat yung mga gamit ng inyong sa inyong bahay, yung nilipat-lipat, yan, so nai-stress yan sila. Maingay sa paligid, yun din yung isang sanhi ng kanilang pagka-stress. Isa pang dahilan pala, kaya sila nagkakaroon ng urinary tract infection ay pag marumi yung kanilang cat litter. Pagka madumi na ay kailangan ng palitan. Diba, naobserbahan natin pagka madumi na yung kanilang cat litter ay kung saan na lang sila tumatay sa ating sulok ng ating bahay. Kasi ayaw na nilang apakan or diba sensitive sila dun sa mga amoy. Kaya ayaw nilang pumunta sa kanilang cat litter. At ayan, sana nakatulong itong vlog na ito sa pagpili ng tamang pagkain at sa tamang pag-alaga ng ating mga alagang pusa para maiwasan na magkaroon sila ng urinary tract infection. Tandaan, mahalaga ang sapat na tubig, balansing pagkain, at regular na pagpapatingin sa veterinaryo. Dahil ang malusog na pusa ay masayang pusa.
Maraming salamat sa iyong panonood at huwag kalimutang mag-like at mag-follow at mag-share at syempre mag-subscribe sa aking YouTube channel. I hope you knew this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!